Ayaw naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Wala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Okay, magandang araw po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating Facts First episode ngayong bisperas po ng bagong taon, December 31, 2025. We're still streaming here from Paris. So this is a recorded episode pero same day po as usual, no? So maya-mayang pag nagdilim na, doon niyo po mapapanood itong ating episode, no? Bago po matapos yung taon, talagang dami pa rin mga sumusunod na mga issues, no? And of course, karamihan po sa mga napapanood yung episodes, yung mga year-enders, no? Pero syempre dito, gawin natin mas pointed pa rin, no? Kasi nga, tinututukan natin itong pasabog ni Congressman Leandro Leviste. Diba, meron daw siya tinatawag na Cabral Files. Lumabas na po yung portion nito. Tapos afterward, meron po lumabas na mga balita. Actually, meron po mga CCTV footage na kung saan tila, no? Lumalabas na puwersahan niyang kinuha yung mga dokumento dito sa opisina ni then DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Okay, yan po yung pag-uusapan natin, especially after another congressman mentioned the idea that because of this, he might be the subject of an ethics complaint dyan po sa House of Representatives. Okay, kasi yan po yung isa sa mga paraan para maparusahan, mabigyan ng penalty, or worse, matanggal sa pagkakongresista o sa posisyon ang isang miyembro ng Kongreso. Okay? I'd like to welcome again to our program. Siya po yung tagapamuno ng House Committee on Public Accounts, si Congressman Terry Ridon. Okay, magandang gabi, Kong Terry, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Magandang gabi. Bonsoir, Christian. Oh, bonsoir. Okay. Teka lang inaayos ko lang tong volume. Okay, Kong, unang-una, how do you see these reports supposedly claiming that the documents supposedly in the office of Jose Cabral were forcibly taken by one of your colleagues? Well, una sa lahat, siguro maganda nga mag-ulat tayo muna kung ano na yung pinaka-recent na statement ni Congressman Leandro Leviste. Ang sabi niya, by January 1st, hindi na daw siya magkokomento at magsasalita tungkol sa Cabral files. No? Pero syempre, hindi natin alam kung magdi-deliver siya doon, no? Doon sa commitment na hindi na siya magsalita on the Cabral files. So, pwede natin pag-usapan ngayon. Itong, I think, napipinto na ethics complaint laban sa kanya. And ayun na nga, I think very important na linawin sa mga kababayan po natin na ibang bagay yung document itself. Pero ibang bagay rin po yung pong paraan ng pagkuha po ng mga dokumento. Kasi siyempre, ang nakikita ho talaga natin dito, parang wala talagang authority si Congressman Leviste na kunin po yung files mula kay yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kailangan nating linawin na ito pong supposed authority, yung pong foundation nito pong pagsasalita ni Congressman Leviste tungkol sa Cabral files, no? Na meron daw po siyang authority mula kay DPWH Secretary Vince Dizon as early as September 2025, no? Pero ano yung nangyari? Ang sabi ho ni Secretary Dizon on 2 or 3 occasions, he had never granted authority to Congressman Leviste. So ibig sabihin, yung pong insidente ng September 4th, una, he had taken the files without authority from Secretary Dizon, and secondly, meron pong reports from DPWH staff na parang forcibly taken yung pong mga dokumento at files mula po sa opisina ni Undersecretary Cabral. So yan po yung gusto nating malaman. Ano ba yung katotohanan mula sa insidente na ito? At hopefully, pagka nagkaroon po ng ethics proceedings, ay matatanong at masasalang po yung DPWH personnel dito. And again, yung most recent update din po on the matter is, I think merong binabanggit si Congressman Leviste na parang ang pakiramdam niya binayaran without evidence, without proof. No? Ito po DPWH personnel para magsalita laban sa kanya. At sabihin na pinayasa po sila na makuha po yung files.
Pero how do you explain the CCTV footage kung sakasakali, no? Tsaka Well, yung the fact na nagpunta siya ron, yun pa lang in itself might raise suspicions, 'di ba? Very unusual. well, actually, hindi ko nga alam, may mga congressman ba na nagpupunta sa DPWH Central Office at what time? Parang past office hours eh. Yung pagdating ata niya, almost the end of business hours, no? Yung pong pagdating po niya doon. Pero yung CCTV itself kasi, syempre nakita lang naman ho natin doon yung corridor video, no? At I think yung ginagamit din po ni Congressman Leviste na depensa, na parang paano ko naman inagaw sa kanya kung para naman kaming naglalakad ng maayos at matiwasay dito. Pero syempre, iba ho yung itsura. Siguro, doon po sa loob ng opisina ni Undersecretary Cabral, na I don't think meron pong CCTV, pero meron pong inilabas na mga litrato kung saan si Congressman Leviste ay nakaupo talaga mismo sa isang cubicle ng DPWH staff. No? So, I guess, yung pong actual na detalye po niyan, pwedeng kunin pagka ho naimbitahan po yung pong DPWH staff sa ethics proceedings. Yung sa ethics proceedings, no, yung sa ethics complaint, sino ba dapat mag-file niyan? Can any Filipino do that? Or pwede ba yung gawin ng ethics committee motu proprio? Well, tatlong bagay, no? Una, pwede yung pong mga agreed parties, so yung DPWH personnel, so pwedeng yung DPWH leadership under Secretary Dizon, pwedeng yung pong mga DPWH staff, no? Na dati pong nagsilbi kay Undersecretary Cabral, I think standing staff pa rin po sila doon sa planning office. Siyempre, yung mga public interest groups, pwede rin mag-file ng kaso at any citizen actually. And panghuli, pwedeng motu proprio yung pong Kongreso ay magkaroon ng proceedings talaga laban kay Congressman Leviste. Will you initiate the third option? Antayin ho natin kasi syempre mas gusto naman natin yung talaga pong agreed parties yung anyway nagsalita naman na din ho sila publicly, hindi lang ho pinangalanan ng kanilang mga sarili, pero ultimately we would suggest, no, to Secretary Dizon and to the particularly agreed parties to basically file that complaint against Congressman Leviste. Okay, so kung mapatunayan o lumabas talaga na he forcibly took those documents from Yusek Cabral's office, ano yung magiging epekto nun doon sa legitimacy, doon sa credibility ng dokumento na yun? Well, ang totoo wala naman, no? Kasi ang gusto naman ho natin dito, whether it's a file that has been disclosed by Congressman Leviste, it is a file that has emanated directly from the computer files which was submitted to the Ombudsman. Ang gusto lang natin makita dyan, ano yung itsura ng lahat ng mga kabuuan ng mga dokumentong ito. No? At syempre, pag nakita ho natin yung parehong mga dokumentong hawak nila, yung Leviste files and yung actual Cabral files from the computer servers and from the computer files themselves, no? Malalaman natin doon kung meron mga discrepancy, pagkakaiba, o wala. No? So, ibig sabihin, that's an entirely separate matter and I think wala naman tayong magiging debate doon. No? Doon sa pagsilip doon sa file itself. Pero we are making a distinction as a house na parang hindi dapat ginagawa po ng house members po ito. No? And syempre, yung most recent update, naglabas, merong news report din eh, kung saan parang yung district engineering office po ng first district po ng Bulacan ay basically na-ransack ni Congressman Leviste and yung pong staff members niya. Supposedly para kumuha ng mga dokumento patungkol po doon sa mga nagdaang mga proyekto. No? So, pagtingin ho natin dyan, and I'm speaking as a lawyer, para siyang made under, without any authority again. No? And secondly, it appears like an illegal search operation. Yeah. Hindi ba? So, kumbaga, this further aggravates and further justifies yung pong ethics proceedings against Congressman Leviste. Kasi nga, syempre, di ba parang abuse of official power na po ito, official authority na po ito, na kumbaga, may allegation na doon sa DPWH Central Office na forcibly kinuha po yung mga files, no? Tapos pangalawa, meron pong videos talaga na talagang yung pong mga staff members po ni Congressman Leviste nakakalat doon sa loob po ng Batangas District Engineering Office, titingin po ng mga dokumento ron. Hindi ba? So, we would want to be able to look whether or not there's an actual pattern of abuse mula po kay Congressman Leviste doon sa dalawang insidente pong ito.
Maganda ipaliwanag siguro sa public na, Kong Terry. Kunwari sa isang kongresista, how can you get hold of official documents like that? Hindi puwedeng kakatok ka na lang, magba-barge in ka sa isang opisina ng gobyerno. There are official channels, 'di ba? You can formally request for those documents, number one. At puwede niyo rin silang 'di ba, i-subpoena, during a congressional investigation, hindi po ba? Hindi, for example, I will give the example of our committees, no? Yung pong Public Mm. Accounts Committee tsaka yung House Infrastructure Committee. Syempre una, merong formal request mula po sa mga opisina. So ginagawa ho namin 'yan, and typically naman ho sumasagot at tumutugon po yung pong mga opisina in the soonest time. So appreciative po tayo doon. Pero syempre, may further powers po yung Kongreso at mga komite para po dito. So pagka halimbawa hindi ho sila tumugon sa mga official requests, pwede ho magkaroon ng subpoena. So ibig ko Mm. sabihin, yung komite pwede pong magkaroon ng subpoena duces tecum sa mga opisina pong ito para talagang palitawin at mag-submit ng pong mga dokumentong hinahanap mula po sa kanila. So ibig sabihin, meron pong prosesong sinusunod. Hindi ho yan pwedeng sasabihin mo lang halimbawa, hindi, congressman ako, bigay mo sa akin yung dokumento. Hindi, congressman Mm. ako, papapuntahin ko yung mga tauhan ko dyan. Wala akong magagawa. Iisa-isahin ko lahat ng mga folder. So I think that particular distinction needs to be made. Hindi po ba? To ganito action ni Congressman Libiste, how do you think these actions are affecting the narrative that he is an anti-corruption crusader? Tapos pag tinignan mo, mukha siyang guy next door, mukhang hindi makabasag pinggan. Paano mo siya ibabangga dun sa imahe na nakikita doon sa lumalabas sa report na puwersahan kumuha siya ng mga dokumento? Well, to be fair naman po kay Congressman Libiste, syempre I would want to think na he is doing it out of zeal, no, and out of yung pong kagustuhan po niya talaga na, well, to get at the truth, no. Pero syempre, there are particular details also din po kasi on how he has been going about the disclosures of the documents that puts it into question, di ba? So ibang bagay rin 'yon, no. So for example, yung mga disclosures na ginawa niya, and I don't wanna talk about it as much kasi napag-usapan na natin yan previously, pero marami ho talaga mga inaccuracies doon po sa disclosures which emanate supposedly from the files that he had gotten. So let's not talk about myself and on the incident on myself. Pero for example, yung pong mga pagkakapangalan ho doon sa listahan, for example, ng Cabral files ng mga patay na ng mga kongresista, no? So maraming mga halimbawa diyan yung Palawan sa Salvamek, Hagedorn, Panotes ng Camarines Norte, mga namatay na ho yun. So, ang basic question sa kanya, sa paanong paraan ho nakapag-insert ng mga proyekto for 2025, yung pong mga patay na pong mga kongresista. And if I recall, meron ho siyang paliwanag today. Ang paliwanag ho niya ay dapat itanong sa DPWH yung pong bagay na yan. Kasi file naman daw po ng DPWH yung pong bagay na yan. Pero I think that is a problematic response kasi the disclosure was made not by DPWH, no? It was made by Congressman Leviste himself. So ibig sabihin, dapat when that disclosure was made, dapat malinaw na ho yung pong mga exceptions, for example, sa ganito pong mga personalidad. Ano yung paliwanag? Bakit sila nandun kahit patay na sila? Hindi ba? I think mayroong basic expectation yung pong publiko na pagka naglabas ka ng mga papeles, naglabas ka man ng dokumento, meron kang paliwanag sa bawat bahagi nito pong mga disclosures po ito. Yun yung una. Pero pangalawa, katulad nung sinabi ko, nagbibigay din siya ng mga impormasyon na hindi totoo . Hindi ba? Like yung sa akin na meron daw ako insertions pero when in fact, wala naman pala talaga. Yun sa inyo, no? Sige, just for the record. Kasi pwedeng lumalabas doon. Di ba, kinorek niya yan or fine-tune niya yung message niya last time. Sinabi niya, hindi, he was not referring to you. He was referring to your party list organization. Pero for the record, meron ba kayo o walang insertion sa 2025 budget? Alam ko walang insertions po . Kasi supposedly mga insertions, BICAM insertions po yan . Actually, napaghahalo-halo na nga niya yung mga definition of terms . Napaghahalo niya ibig sabihin insertion, napaghahalo niya ibig sabihin amendment, napaghahalo niya ibig sabihin ng mga proposals, no? At napaghahalo din niya actually kung aling bahagi ho ba nagpasok, whether sa NEP ba yan, o sa BICAM ba yan,
or sa HGAB ba yan? So, kumbaga, that level of particularity, very critical ho yun dun sa truth-telling Hindi ba? Parang we cannot afford to not be precise kasi talagang reputations po are at stake here, no? So, alam ba, marami ng mga kongresista ang pinapaliwanag ho nila, wala kaming insertions kasi paano sila makapag-insert? Hindi naman sila bahagi ng BICAM, di ba? May mga nagsasabi naman na, hindi, nag-propose talaga ako. Pero tapos na yun at the level of the proposal. Kung pumasok man yan sa net, o di salamat. May mga ganun mga So, kumbaga, meron hong specific nuancing na dapat hong ginagawa yung pong mga nag-disclose ng ganito pong may impormasyon. Kasi pagkahuwala, parang irresponsible disclosure po yun And we should not expect yung pong mga tao pong napapangalanan, sa kanila po yung burden ng pong pagpapaliwanag. Actually, pagka sa ganyang disclosures, ang burden ng pagpapaliwanag, katulad sa kahit anong bagay, doon po sa nag-aakusa. Doon sa nag-disclose at the very least, no? Kumbaga hindi ka pwedeng parang, hindi, whistleblower lang ako. Nilabas ko lang lahat ng mga dokumento at saka mga data. Kayo na bahala. Hindi pwedeng ganon. Especially, hindi siya ino-authenticate ng DPWH, diba? They're distancing themselves from the information coming from Congressman Leviste. Yung sa paliwanag lang talaga doon sa mga patay na kongresista na sinasabi niya halimbawa na hindi dapat yung DPWH magpaliwanag po dyan. Tingin ko very irresponsible yung kasi ang totoo, yung listahan kay Congressman Leviste nang galing Hindi ba? Ibig sabihin, even assuming na sige, official DPWH file yan, Cabral file talaga yan, pero the first shot was made not by DPWH but by Congressman Leviste himself. So ibig sabihin, at the very least, meron siyang bit-bit na paliwanag bakit kaya nakalagay doon yung mga pangalan po ng mga patay na kongresista. Di ba? No. Tsaka maganda rito siguro, no? Tutukan talaga yung allocables, no? Kasi yun ang very questionable system. And number 2, meron ba na morsyento, na komisyon, na kongresista, o iba pang opisyal ng gobyerno doon sa sistema na yun? Kasi naman puro tulo yan, di ba? Tama ka. Actually, umatras din siya doon Kasi originally, talagang tainted with malice, halimbawa yung supposedly pagkakalagay mo pa lang sa proponents list Kaya nga parang for example, when he was being challenged, ang talagang una niya sinasabi, Bicol Saro, even yung clarification niya, had an insertion. Pero I think after a day, ang paliwanag na niya, hindi naman lahat ng mga proposals na nandun ay masama. Di ba? Mayroon siyang ganun pag-atras Diyan po sa bagay na yan. And totoo din naman. Totoo naman ang laging pinag-usapan dyan, ano ba yung nangyari sa proyekto? Nagkaroon ba ng ghost project dyan? Nagkaroon ba ng kickback dyan? Naging substandard ba yan? O fully and correctly implemented ba yung pong mga proyekto na yan? At nakinabang ba yung tao? Yun ang talaga mga very important question. So, kumbaga, hindi ho pwede na ang presentation ho natin na, hindi, nasa listahan ka. At dahil nasa listahan ka, parang may problema ka. Parang kumita ka. Kaya nga, I think meron talaga impression bigla yung mga tao na, yung mga congressman sa mga distrito, paldo. Kasi tignan mo naman, meron siyang 1 billion. Tignan mo naman yung listahan, meron siyang 2 billion. Tignan mo yung listahan, may 3 billion. So parang, ang dating tuloy, parang pinera yung 3 billion. Hindi ba? When in fact, yun po ay supposedly para sa mga proyekto pong ipinapatupad for 2025. Dito pala, Kong, how do you think this disclosure by your colleague is affecting the overall push for accountability dito sa flood control scandal? Kasi ganito yan, yung dokumento na yan, supposedly, ang sisilip yan, di ba, DPWH, and of course, yung ombudsman. Pero nilabas siya sa publiko Kumbaga, meron siyang 2 tracks, yung legal, yung pagpapanagot legally, tapos yung isa political. How do you think the political track is affecting the other one? Well, syempre, ang problema dyan, napuput talaga into a defensive yung pong mga kongresista na pangalan. Pero ang problema kasi doon, lahat ko ng distrito naman na pangalanan kasi nga it is a district allocation Hindi ba? Pero again, kailangan natin magkaroon ng refocusing on the matter. I think what matters to the public is what are the types of projects that had been implemented? Are they based on need? Were they actually implemented? Were they ghosts and substandard?
or kung ano pa man. So kumbaga, um, kailangan ho talaga na matilad-tilad din ho natin yung aktual na mga listahan nito po nga mga proyektong ito. Nga pala Kong, sakaling mapatunayan na talagang pulisahang nanguha o nambuli pa itong si Congressman Liwiste to get the documents, ano yung mga pwedeng parusa sa kanya sa ethics? I think at the very least, iba-iba naman ho, no? So, syempre pwede may reprimand, merong suspension na pinag-uusapan dun. So, pwede yung dalawang bagay po na yun. I don't wanna syempre prejudge, no? And unahan po yung ethics committee. Wala pa nga complaint itself. Pero yan po yung mga typical na mga penalties po na pwede. So, Totoo. reprimand or suspension. Lastly, Kong, nakikita ko sa social media talagang engaged na engaged ka sa bardagulan dito sa mga trolls and critics mo, no? Are we basically, tawag dito, are you getting affected by this? Medyo very, very personal, no? Yung mga kanilang mga banat. Pero nakikita ko parang binabato mo sa kanila pabalik, eh. Oo, okay lang naman tayo dyan sa mga troll attacks. Hindi naman tayo masyadong nababother. Lalo tigit magdebate lang tayo. Ang totoo naman, the harder the troll attacks are, I guess it means na talaga hong yung mensahe ho natin ay talaga pong dumudurog doon sa mensahe ng iba. No? So, ano naman ho natin yan barometer ho natin yan. Kasi syempre, ba't ka naman papansinin kung hindi sila nasasaktan? Hindi ba? So, tuloy lang. And syempre, dahil bagong taon, abangan ang 2026. Tingin ko wala namang magbabago sa 2025 at sa 2026. Okay, sige, Kong Terry. Ridon, maraming salamat for joining us. Happy New Year to you and of course to your family. Happy New Year. Maraming salamat. Mabuhay ka. Okay. Salamat. Yan po si ayan, Kong Terry Ridon. Okay, so guys, bisperas po ng bagong taon. Ingat-ingat po doon sa mga nagpapaputok, doon po sa mga lumalabas sa kalye. Medyo nababother po tayo sa masasamang balita na lumalabas coming from the Philippines, coming from different parts of the Philippines, yung mga napuputokan, yung mga naaksidente. Tapos yung mga may baril, no? Pwede ba tigil-tigilan nyo na po yung pagpapaputok ng baril, no? Marami po kayo napipinsala dyan, Tapos ako hindi po talaga ako fan ng pagpapaputok, yung firecrackers. And I hope mas maayos po yung yung pagsalubong po ng bagong taon ng iba't ibang mga komunidad, iba't ibang mga barangay, di ba? Sana talagang centralized na lang sa iba't ibang mga LGUs yun pong fireworks display, no? Sana medyo mabawas-bawasan po yung kultura natin ng pagpaputok dahil marami po talaga na aksidente. Okay. And of course, aside from that, no, I'm really wishing everyone a very, very blessed, no? Hindi lang po prosperous, blessed New Year. Dahil napakarami po mga pagsubok na hinarap po yung ating bansa. Tayo po, iba't ibang mga sitwasyon natin bilang mga individual. Marami po tayo mga hinarap na pagsubok noong 2025. Pero of course, as a country, talaga nakita po natin yung biggest corruption scandal in our history. Kasaysayan po ng Pilipinas ito, no? And sana po dito po sa darating na bagong taon, 2026, maging taon po sana ito ng pagpapanagot. Makulong na po sana yung mga dapat makulong, yung pong mga magnanakaw ng mga senador, yung pong mga magnanakaw ng mga kongresista. At sana po ay matigil na po, ma-dismantle na po itong istruktura ng korupsyon. Miski dito po muna tayo magsimula sa flood control. Napakalaking bagay po niyan. Okay? 2026, sana maging taon ng pagpapanagot, pagpapakulong, pagpaparusa. Magandang gabi po sa inyo lahat at a blessed New Year to everyone and of course, Merry Christmas po sa inyo.